kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018 as in man ang man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Casoreco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Casoreco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casoreco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casoreco 2, serving better for you. Casoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage.
Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulos sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Good news po sa tuyang mga member consumers. Nasa 15 pesos 0.44 centavos per kilowatt-hour sa residential, buminaba ng 1 peso 0.88 centavos per kilowatt-hour. Nasa 14 pesos 0.57 centavos per kilowatt-hour man sa low voltage, buminaba ng 1 peso 0.88 centavos per kilowatt-hour. As in 13 pesos 0.51 centavos per kilowatt-hour sa high voltage, 2 pesos per kilowatt-hour man ibinaba. Ninhuli po ini sa pagbaba kang generation cost. Anabisong inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Sa itong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sain napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana.
Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siru. Ang magserbisyo, iwalaan ng tao, dalaw simula aming pangarap, kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi yung kasabay, di titigilan. Mga kasama maray na pagkaaga sa Indogabos, ini po ang programa kan Kasureco 2 sa tuyang kooperatiba sa Radyo Aldaw na Biyernes 21 kan bulan kan Abril taon 2023. Mga kasama, medyo may problema lang kami sa internet kaya audio ang madadangog and syempre duman po sa parte kan Kasureco 2 yan po ang sa indang Facebook Live asin nyaon sinda sa internet base ngunyan maray na pagkaga sa gabos mga kasama ako po si Radyoman Manny Basa iban po sa lado technical si Radyoman Ray Gomez and syempre yan po ang sa kuyang partner ang Public Information Officer kan Kasureco 2 ang sa tuyang amigo si Senyor Kasamang Rener Pupa Bukay. Sir, good morning. Start kita kan sa tuyang programa. Yan, good morning sa Radyoman Manny. Ito sa kaus po, nag-aasabay yan ang pagkaaga. Holiday po una. Mayo po ng trabaho. Pero ang katuyang programa, madadangog man po giraray. Ninulit na ulo pong nag-aasabay sa katuyang every Friday sa programa po kan Kasureco 2 na kung saan mapag-urulayan itong mga kalakawan sa tuyang kooperatiba, si mga updates si mga developments, manunungod po sa mga nangyayari po sa laog ng karong simana na po may mga updates po kita at iba pang pwedeng mapag-urulayan. Larong-laro na hindi manunungod sa taripa sa kuryente, sabi Radyoman Manny sa mga paradahog may good news kita at yan i-update na po yan and syempre parang mo namin mag-greetings sa tuyang mga member consumer owners and welcome sa programa at sa tong kooperatiba para ito. Okay. Good morning and saan sinda pwede magantabay sa Facebook Live magiyata tabi kasamang Rener? Opo,
nadadalan man po giraray kita sa duwang Facebook page ni Kasureco 2. Ang Kasureco 2 Facebook page, ito po, si gusto pong mag-search, i-type lang Kasureco 2, may pong space, Kasureco, tapos number 2, yan, automatic po yung malawat sa tuyang Kasureco 2 Facebook page. And ang tatong kooperatiba Facebook page, madadalan man kita sabi Radyo Manmani. And iba pa, IMJ Interactive, yan, Facebook and YouTube po, yan, nadadalan kita. Sa DWNS, sa page, yan, ginigibuhan ng paagi. Yan. Baka mag-volta. Pasensya na po ako sa pasensya na po duman sa mga naghahalat duman sa Facebook page ni DWNS. Ito kita na dikit na adjustment dahil nagka-problema po kita sa internet connection sa istasyon. Yan ang problema ka sabi ka Jaman Mani ongoing ining mga katrabaho hindi sa pagpapahiwas ng mga tinampok. Kaya yan, apektado doon dito. Miskining sa tuya, ining linya, hindi sa may portion kang Bagong Bayan Sur, sa may Kiburak, Urban Kiburak, Aluwas yan, sa may Makulo. Nakulong kitang mga reporter dyan na nasasabitan itong kaindang mga service drop wires. Nagkataon sa ng pagwara ang kaindang kuryente sa kaindang araw. Dahil may mga pagkakataon may mga oras o may mga aldaw na bigsasara po in Mabolo Bridge dahil ongoing po ang patrabaho dyan yung DPWH. Kaya yan, kung may mga nahiling po kita, kaya naagihan kita ng mga tablet, ang kuryente ng putol, ninuli po sa nasabitan, kaya yung mga darakulang mga vehikulong nag-aagi po din sa may Kiburak, ang luwas po kaya hindi sa may boundary kang Milaor and Naga City, siguro ipaabot na po tulos yan sa Kasureco 2, para at least marespondihan kaya po magkausa ng accident. Correct. Sa mga kasamang Rainer, sa mga parantabay kang NX EM, bako ng 1611, 1296 and 91.1 FM. Maantabayan ng programa kan Kasureco 2. Go ahead, Tabi, sir. Yes. Opo. Nadanaw man palang kita, Hindi ko parang sa Facebook. Nadanaw palang kita sa NX, yan, sa AM, sa FM, nilingawan ta pa. Sabi, Radyo Manmani, mas na po lang siya na para sabay sa radyo. Yan, holiday po unan, lipon ko lang po, Feast of Ramadan, Idil Fitir, yan, sa mga tugang kang Muslim. Ito po, April 21, 2023, Friday, holiday, pero ang Kasureco 2 po, bukas, ang katuyang mga collection offices. Ito po, nagpuon po yan, kasubagong alas 8 min aga, matapos matarado kita, nagbukas po ang katuyang collection, alas 8, hanggang po ang bukas ka katuyang opisina, alas 4 min hapon. Kaya, di gusto po magbayad, Ibita Naga City, bukas po ang main office ng Kasureco 2, duman sa gusto magbayad sa mga collection offices pa. Sa Kanaman magaraw sa office pa, kaya ako po dyan sa barangay sa Nakusing Kanaman, bukas man yan, po na aga, alas 8 hanggang alas 4. Sa Kanabanga, bumbon sa office pa, bukas man po kita, 8 a.m. to 4 p.m. ang po giraray. Tinambak Teruma, bukas po yan, 8 a.m. to 4 p.m. Milaor, Minalabak, sa office pa, mayroon din sa barangay Santo Domingo, Milaor, 8 a.m. hanggang 4 p.m. bukas po yan. And sa Pili, Pili sa office pa, bukas man po yan hanggang maghapon. Kaya yan, si gusto magbayad, magkatiring lang po sa mga opisina ng Kasureco 2, bukas ang Satuyan Collection Offices po niyan, na kapistahan po, kang Ramadan. Yan. And syempre, dito malilingawan, paghihiling saan sa tuyan siguro dahil mo tayo pinahiling niya, Radyo Manmani sa tuyan live, kaya siguro ako na lang mabasa kayo niya. Pasensya na. Yan, may pinaabot ibig sa tuya, tiga-abangan ang sa tuyang announcement, mga
nagko-comment hindi si Sir Fox Bungat Alejo na kung saan ang pinakaimot yan, di po rin sir. Dayang po, reported po yan sa tuyang unan, bali nagkaigwa na po kita ning pagpundo. Kaya ning sarong feeder ining feeder 18 dahil emergency repair kita, hindi sa may portion sa Magsaysay Avenue, specifically hindi sa may Haramica Shell gasoline station, corner po yan ng Dayang Dam and Magsaysay Avenue. Diretso na po yan hindi sa may Blooming Street, Mr. Recorda and Castro, kaya mayo po ng kuryente yan niya. Kabali na po yung kalabahan sa Magsaysay Avenue. Kasubago ang report sa kuya, baba ang voltahe, hindi sa may Blooming Street, Dayang Dam dahil nagkaiwa po ng inaabot ng single phase. Dito sa Lihon, mayong supply sa Tarong Pasay. Pang sa tuyang linya, kaya nagtausa po yan ng hababang voltahe dyan sa mga naka-star, dyan sa may kalabahan ng Dayang Dam, Blooming Street and Castro and Recorda. Kaya yan, tabiran naman mani, si kausa ng tatuyang pagwara ng kuryente. Tig-shutdown na po muna ang galapaan kaining feeder 18, inunoy niya po kaining habang nagpapadapos po, sinigibot ang emergency repair, hindi sa may portion ng Magsaysay going to Dayang Dam, Naga City. Kaya yan, tabiran naman mani, si mga nag-aaralat ng kuryente, ongoing na po ang patrabaho. Anytime pong matapos yan, marisyon po kita ang supply ng kuryente. Diyan po sa inyong lugar. And may mga pagbabaguhan po kita. Sa bago na banggitan ko, feeder 18, siguro magkakaiko kita ng kararibuhan. Dahil ang nangyari ngon yan, dati nasa feeder 12, kining Dayang Dam, palilingawan ko pa. Kasuod nagkaigwa po kita ng pag-unload. Ining karong feeder ining feeder 12 nag-unload kita, nag-transfer kita from feeder 12 to feeder 18. Kaya nagkaigwa kita ng extension kang linya from Magsaysay Avenue, corner ka ining Blooming Street, Dayang Dam, and Magsaysay Avenue. Yan pong corner na yan, dyan po nagpupuon si feeder 18 hanggang na po yan ay isa may panganiban. Ang luwas po kaya ining sa may sarong tindahan ng appliances, Dayton Marketing, yan. Quick plugging pa yan at Dayton Marketing. Hanggang po doon sa tuyang ang feeder 18 na sabi na duman mani for information sa tuyang mga member consumer owners dahil ang mga nakaaging mga announcement ni Kasoreko doon, ang nakakatakot po hindi sa Dayang Dam, feeder 12 pa, kaya tangon yan, na-transfer na po yan, kasudma lang, si patrabaho sa feeder 18. Yan, ma-update man kita itong mga barangay na kako po ang feeder 18 and 12. Yan, harap-harap lang po kita dahil nagpapadakot naman po si kinigibong repair ngunan at sa tuyang mga servicing crew na naka-duty po ngunan. Kaya po mag-alit, pag naayos na po yan, mabalik mo po tulos ang supply ng kuryente dyan sa civil supply ng feeder 18. And sa mulan mo po, nagpapadakot na po and nagpuunan si patrabaho dyan sa Banwaan ng Tinambak going to Siruma. May naka-schedule kitang power interruption daw holiday sabi Radyoman Mani and sa karaman po katutuyang mga member consumer owners ang satuyang mga technical personnel kang Tinambak Siruma sub-office nagtatrabaho po niya po dyan sa may Tinambak going to Siruma. Ang mga lugar po na mayong kuryente unyan ining barangay Tamagong, Salvacion, yung Onion, Buena Vista, Magtang, San Liliog, San Roque, San Vicente, Daligan, San Ramon, Sagrada, Agayayan, Pag-asa, Milla Nueve, Calooco, San Antonio, Barangay Bani and Barangay Pagpat, kang Ginalabak, and pasiring po yan sa Municipality ng Siruma. Yan pong mga napanggitan ko pong mga barangay, may okuyaring kuryente po alas 8 ng aga, madurar po hanggang alas 5 ng hapon. Ang rason po kaya, continuation ng giraray, kaya itong kakagibot ang conversion ng single phase to 3 phase line para mag-resolveran itong mga reklamo din sa mga sa barangay kang Siruma
lalong-lalo na itong mga harayang lugar, mga upland and parkland barangay na baba na po sa ang voltahe na nakakaabot po dumanda sa indang lugar. Kaya nagpapadagos po ining programa ni Kasureco dos, ining conversion from single phase to three-phase line, permanent din solusyon duman sa mga problemang ipinapaabot sa Satuya, sa Satuya mga member consumer owners dyan sa Banwaan and Roma. Yan, pinaka-schedule na sabi, Radyoman Mani, na power interruption mo yan na pagkaaga. And gawaman po kita ng mga nangyaring power interruption na courtesy ng National Grid Corporation of the Philippines. Bali, ini mga 30 minutes lang po ini, mga momentary power interruption pag nakaagi pong April 19. Ito po, ang tako po kayo ni ining 20 MBA dyan sa Banwaan ng Pili. Ito po, nagkakapiran na barangay man po, Pampili, ang naka-experiensya ng pagwara kang kuryente, pasado alas 8 ng aga, mga 30 minutes, approximately mga 30 minutes po, the duration, itong nangyari power interruption courtesy ng National Grid Corporation of the Philippines. And nagkaigwa man po kita ng schedule ko ng power interruption sa feeder 12, yun na po yung sabi ka sa Tubago. Bali sa kontrabaho ta, itong pag-transfer, kang load, paghali sa feeder 12, patiring po sa feeder 18, ining kalabaan kang blooming trees sa Recorda and Castro. Kabali po yan sa ating trabaho ta kasudma. Bali ang scope of work ta kasudma dyan sa kalabaan ng feeder 12 ta, corrective preventive maintenance, kaining 20 MBA dyan sa Concepcion power substation ta, and sinabayan ta naman po ng maintenance work sa linya. Nakulo na kitang naiining na mga hotspot sa linya and kaipuhan ng ribayan, itong mga insulators, itong mga primary jumper. Manunutaran ta sa mga nakaagi pong mga simana, at mula nagkakaigo po kita ng mga momentary unscheduled power interruption, sabi Radyoman Mani, itong hinahapon ng automatic power strip off, hindi sa feeder 12. Kaya tigre-resolveran ta po yan, na kung saan po ginibot na si patrabaho kasuma. Pero dahil po natapos, kaya asahan pa siguro sa mga surunan pa mga aldaw, magkakaigo po kiraray kita ng mga scheduled power interruption kiraray. Pero iba naman po si scope of work na gigibuhan ni Kasureco 2 dahil ginigibot na po kaya ang araw kayo ng mga patrabaho niya, lalong-lalo na itong mga corrective and preventive maintenance sa linya dahil sinasamantala naman po ang init ng panahon at bakulang po kaya ining summer season na sigpipreparan ta maski po itong papaabuto na taguran dahil pag maura na po kaya naman po nakakabelo ng trabaho at ito yung mga technical personnel lalong-lalo na po sa kuryente po tigtatrabaho ta linya kang kuryente mas delikado po yan kung mauran kaya sa ngunyan pa lang ang preparasyon ta permi pong yaon ang mga patrabaho ta inigibo po ngunyan na mainit pa ang panahon sa Radyoman Mani. Baka pwedeng maka-update man databi kasamang Grener o Ratsan kaning nato Carmi Subago sa doble pasada ang kamugtakan kan mga poste pa sa widening na ginigibukan DPWH. Baka may update na kita kayan kung perang porsyento and kung may ipi-play tabi kasamang Grener na mga video madadangog man yan sa audio gibuan talang paagi sa mga pagribata na maging malinaw po digdi. Pasensya na, tama talaga pang internet. Thank you. Yan. Sa relocation, yan, medyo maluya talaga. Yan, sa relocation ka mga poste tabi Radyoman Mani, actually waiting kita sa magiging response man ni DPWH dahil aramdaman po baga ang pondo po kayo talagang yaw po sa DPWH. Pero may mga query man kitang inigibo kung ano po si mga lugar na gigibuhan po sa program of work.
And kabali na po dyan itong pagpapahiwas sa mga tinampo na kung saan dapat ikatureko to po, preparado man kita. Dahil lang sabi ko nga dapat ngayon po muna si patrabaho ng DPWH dahil may mga issue pa po pag-awot po duman sa right of way. Sabi rin duman mani, naghahanap lang po kita mag-go ang DPWH bago po kita magpitagipon ng relocation sa mga poste apektado po sa itong pagpapahiwas ng tinampo. And yan, ilaw ko man po miraray, kahulo na pong naghaharap po pa niyan. Iba pong mga fluctuating ang kuryente yan. Good morning si Maito and sabay nga yan. Iba po talaga yung paminsan na pagwara ng kuryente dahil sabi ko nga sabi rin duman ba ang init ng panahon talagang nakakadagdag po duman sa tuyang konsumo dahil ito pong sa tuyang ordinaryong paggamit ng kuryente kaya itong day pag kita naglalaw sa summer season ngunyan po halos na doble na triple na and ma-replace man po yan duman sa tuyang mga pabayaran. Kaya dyan mapapag-urulayan na po yan iningalang taon na demand sa tuyang mga member consumer owners and nagkakaigwa na po iba ngunyan yung mga adjustments sa tuyang mga common and distribution transformer po dahil hali kita duman sa nag-uuran-uran na panahon punta kang December baga malipot ang panahon paglaog kang January, February pag March and April hanggang ngayon nag-presenteng bulan April isa lang naglaog na kita sa Taginig kaya yan paligid-ligid na po kita nag-adjust sa tuyong mga linya ng kuryente ang nangyayari po may mga unscheduled power interruption biglang nawara tapos mga pirang minuto mabalik dahil yun na po nagkakaigo kita ng mga spot sa linya, may mga nagpuputol kitang kable kaya nagkakaigo ng mga corrosion si mga connection ginigibuhan na po yan yung solution po ko dyan sabi rin ng manage po pero ining mga problema normal po yun nangyayari sa linya ng distribution system sa tarong electric cooperative dahil ang klima inisip sa tuyang nasyon talagang pabarabago sabi rin naman money kaya puhan taman magandap duman sa sitwasyon na araw po kayo na nangyayari po kunyan kaya di po mag-hadid ang sa tuyang mga member consumer owners ang gusto pong ginigibuhan pong solusyon kaya sa tuyang kooperatiba sa tabang po ang sa tuyang technical personnel na masolusyonan po ang araw kayo problema sa linya ng kuryente po yan sabi rin naman kadakol-dakol pa ng mga kapo na hindi pero at yan mapalikan na po dahil may importante kita na pag-uurulahin mo niyan mananungot po sa tuyang tarifa sa kuryente Iyo, kasama ko rin kumusta ang audio ko dyan? Ganyan? Tabi. Okay man, okay. Okay. Bago mag-shift naman sa good news sa taripa ng kuryente. Opo. Sa Siroma pagbabanggi na fluctuate o nawawara ang kuryente, ano ang paliwanag kang Kasuray Kudos? Opo, bali may naipaabot sa tuya kayan kabali na po mani ngunan sa patrabaho dyan sa may tinambak going to si Roma hindi pong pag-respond dito sa mga reklamo ang mga taga-barangay at ang mga taga-panuan kay si Roma dahil bako pong sumasuba ang rayo kaining linyata dyan at talagang taro yan sa yun ang pinakahalawig na linya from Tinambak o siguro mga 38 kilometers po yan from Tinambak doon sa tuyang power substation kaya doon sa Santa Cruz Tinambak hanggang po duman makaabot sa sentro ng Siroma kaya yun po yan ginigibot ang unan ongoing po si patrabaho sabi rin duman manin dahil may naka-schedule kita na power interruption din sa Banwa Siroma unahal daw na and naipaabot naman po yan sa area supervisor kang Tinambak Siroma mananungon po kayo ng pagwara ng kuryente pagbanggi dyan sa Banwa at si Roma and bakulang si Roma ano po kung pwede sa may boundary Tinambak yan at ang linya kaya ang source kayo pero duman mani kung pwede sa Banwa at Tinambak. Okay. Iyo tabi kasama Graner shift na kita naman sa mayor mong tema. Okay.
Kaya, diretso po kita. Yan. Good news naman kita. No? Paghalik naman sa mga power interruption, sa mga schedule power interruption ni Katureko to sa mga patrabaho. Ngunyan po, pag-uurulayan ta ang satuyang power rate dahil kan nakaagi pong April 19, 2023, nagpuuna po si satuyang aktual na pagbasa, ano, kan satuyang mga metro, kan satuyang mga meter readers, ano po, nagpuuna po si reading schedule, matapos po yan, katapusan po ka April, ano, this May 23, probably baka mga pizza 30, or first week ng May, ano, kung may mga follow-up reading pa kita, nagigibuhon. Pag naka-receive kita nun yan yung bill na bulan na April, ang effective rate na po niyan sa residential, bali good news po ini sa yung mga member consumer owners. Dahil as compared to for the mga nakaaging bulan na Marso, na nasa 17 pesos 0.32 centavos po si previous na power rate sa pag nakaagi pong bulan na Marso. Ay ngunyan pong bulan na April, nasa 16 pesos 0.44 centavos na sana po ang satuyang power rate. Ano? Gusto sabihin, nagbaba po kita ni Poco mas o menos nasa 1 peso and 88 centavos po sa tuyang binaba. Dakulang bagay na po ini, ano? 1 peso and 88 centavos ang binaba sa residential consumers. And sa low voltage, sabi Radyoman Money, as compare kung nakaagi pong bulan na Marso, na nasa 16 pesos and 44 centavos, ingungan po na bulan na Abril sa low voltage, 14 pesos 56 centavos. Ano po? Yan, nagbaba mo po kita ng poco mas o menos nasa 1 peso and 87 o 88 centavos sa sabi Radyoman Money. And sa high voltage mo po, compare sa nakaaging bulan na Marso na nasa 15 pesos 0.66 centavos, ingon na pong bulan na April nasa 13 pesos 0.50 centavos. Nagbaba po kita ng 2 pesos hindi sa high voltage sa sabi Radyoman Money. Kaya nakulang bagay na po ini sa tuyang mga member consumer owners, pero kung iilingan mo po talaga kumpara, ano, kung mga nakaaging mga taon, ining 50 pesos medyo haralan ka upay ni sabi Radyoman Money. Dahil nasanay po ang katuyang mga member consumer owners na ang rate ni Katureko 2 aabot lang ng 8 pesos. Ano po, kaya giniging po pa ang gabos kung katuyang unta direktiba and manehemento ng Katureko 2 na magbaba pa po ini. Dahil man po bumalik naman sa dati, pero mas mapapaba pa ining taripa sa kuryente dito sa tuyang kooperatiba. Ano po, ang dahilan po kung paano tanang baba sa tuyang taripa sa kuryente, tamang yan po, dikit-dikit lamang po nagbababa itong sisingil sa satuya na generation charge sa tuyang mga power suppliers. And nagkaigwa man po kita ng pagkakataon makakuha po sa WESM o wholesale electricity spot market, inababa po presyo ang binakaltang kuryente. Kaya nakulang bagay na po ini. Sana agad na po na magpadagos-dagos pa po ang araw kaya din pagbaba sa satuyang taripa sa kuryente, no? Sa mga empleyado at yung mga opisyalis magkang kasutuyang kooperatiba, konsumidores man po ng kuryente, araw man po ang satuyang mga members of consumer owners. Kaya talagang iyong honta po ini, sigibuhan paagi na mapababa sa pangmaraya ang satuyang presyo ng kuryente. Dapat ang objeto ta makababa pa sa 15 pesos. Kung dahil man, bumalik naman sa dating nasa 7 to 8 pesos lang ang satuyang taripa sa kuryente. At least bumaba pa sa 10 or 11 pesos sabi Radyoman Money. Hanggang maabutan po itong dati ng taripa sa kuryente na tigya titingil po sa tuyang kooperatiba. Ang paglangkaw po sa tuyang taripa sa kuryente, ang rason po kayo ni sabi Radyoman Money and sa karaman po sa tuyang mga member consumer owners, ang naglalangkaw po generation charge o generation cost
natigsisingil sa Satuya at Satuya yung mga power suppliers. Mayo po hindi napapadalagan sa Satuya kooperatiba, kundi kita lang po nagiging taga-kolekta ng mga power generators o power supplier ni Katureco po. Natigirimit naman po ini sa Inda. Kaya yan, kung may mga kakapusan kita, mananunod sa Satuya taripa sa kuryente, pwede man po makilumapot sa opisina ng Katureco po. Bukas po ang opisina ng Public Information Officer para magtimbag po sa mga kahapusan, mananunod po sa Satuya taripa sa kuryente. Yan, kung may kahapusan, pwede man po miraray mag-comment, at least may mabasa ta pagtapos po kaya bago magtapos sa tuyang programa mo yan. Pero bago po yan, nakaredy naman po ang tuyang ipapakilingon yan sa mga nagdadalan po sa live ng Katureco 2. Iniimbita namin po ka po magdalan sa tuyang Facebook Live. Yan, nagdadalan kita sa Katureco 2 Facebook page, sa itong Kooperatiba Facebook page, IMJ Interactive, Facebook page, and YouTube channel. Yan. And syempre, ito po yung nagdadawag makira sa mga registration. May play po kami. Mananunod po duman sa kapaliwanagan sa tuyang manifestation na isinimiter po ng Katureco 2 sa Energy Regulatory Commission. Mananunod po sa duwang kontrata ni Katureco 2. Yan. Papahiling ka. Yan. Okay. Take ka na po. Sa inyong kooperatiba matasabing taripa sa bulan ng Abril 2023, inisutugman sa ipinapasunod ng Energy Regulatory Commission o ERC based sa Resolution number 16, Series of 2009 as amended sa Resolution number 13, Series of 2022. Ang mga resolusyon na ini naman inawag sa pagtasar kang taso on generation rate ang mga distribution utility araw kang Katureco 2, yung ipinapauto binulit sa Mayo para nalilitibi yung direktiba hari sa ERC kan singtang katimbagan sa manifestation na isinumite kang Katureco 2 kan nakaagi April 5, 2023 para matawan linaw ang mga issue na piktuhan ni ERC Chairperson Honorable Mona Lisa de Malanta kan isikondustin na dialogue kan mga gobyerno lokal, mga stakeholders at ERC kan Marso 23, 2023. Ang manifestation na ipiksumite sa ERC yung pagtaon ng kapaliwanagan sa paagi kan mga justification at yung dokumento na nagpapahiling na ang satong pagtatasabing taripa susugman sila sa inyong kasubuan at yung sa mga naaprubahan na kontrata sa pag-supply ng kuryente kan mga power generators. Ang mga minasunod iyon nakapalaman sa manifestation na itinao at pinagdagkaraman sa gabos. Enon, ERC order dated November 13, 2011 na nagpalawig ang Provisional Authority na ERC, inaprobahan kan November 15, 2010, manuwag sa kontratang Katureco 2 as in AES Masinloc Power Partners Corporation, MPPCL as in nakatala na. The said provisional authority is set to expire on November 16, 2011. While the Commission is still in the process of evaluating the instant application, the provisional authority granted in the order dated November 15, 2010 is hereby extended until revoked or made permanent. Pandua, ERC order dated May 29, 2018 na nag-aaprobal sa power supply contract ang Katureco 2 as in San Miguel Energy Corporation. Susog sa mga nasambita na kasubuan ang presenting taripa ng kuryente na ipinapautok ang Katureco 2, iguaning legal na basihan as in otoridad hali sa Energy Regulatory Commission. Alagad anuman po ang ipaluwas na desisyon kang ERC manunungod sa isinumiter na manifestations kang sa tuyang kooperatiba, iuman po ang susunodon as in ipapautob kan manahamiento as in papaurogon ang interes kan mga member consumer owners sa mga nasasakupan na lugar kaini. Salamat po. Dahil na po kung ano yung mali na ipinadara o itinamitir ang tatuyang general manager sa iba po ang tatuyang representative ng konta direktiba and tatuyang core plan manager. Ano po, naisumiter na po yan ng Abril 5, 2023 na kung saan po, kompleto po yung dokumento para mananunod po sa Energy RC nanunod po para sa yung kontrata sa Tantil Energy and Masinloc AES Masinloc patata. Kaya si Katureco 2 po ang gabos po na itingin tarifa sa kuryente na nakaaging mga illegal kitang and may approval sa energy
saan kita o kaya may authority kita base po pinadara desisyonan ERC na ipanadara po ito. Kaya yan, mahalat po kita English Energy Regulatory Commission kang piling decision nila based on no. Kaya yan, sabi rin, pending po kaya kung ano man po pending po kaya magpapadapos po sa tuyang pending po kang magiging desisyon kang ERC, magpapadapos po si pagsunod sa duman sa mga na-aproba ng kontrata na may provisional authority, may final authority na ipinaluwas po ang Energy Regulatory Commission. Kapali na po dyan itong pagtinilta ng generation charge o pagpakon ng generation charge sa tuyang mga member consumer orders. Yan po, halat kita, kaya halat po ang Preco 2 masunod po Preco 2. Yan ang permitan tuloy sabi kung desisyon ERC na may yan ko masunod na masunod. Siyempre ang takit yan panik ipo yan sa Preco 2 Facebook page yan. Kaya nun daw para at least kung sakali man pwede ito haraman ganit tayo agi po video yan natapos ani wala naman yung ay Madali lang okay. agi po Madali lang kasama Griner nagka-problema lang ang audio me. Tabi, sige, go ahead. Tabi, kasama Griner. Sir, okay na? Okay na? Yan, may mga naipabot sa ilis sa tuya. Ang iyan sa tuya mo. Dahil, talaga ilis. Kaya mata, mo. And ang cellphone number po, ang mga hotline numbers ni Katureco 2, download po yan sa tuyang Facebook page. And dito siguro link. And okay, yan. Katureco 2, yan. Hotline numbers ni Katureco 2. Sa main office po. Landline. Sa landline po, 590. Ayan, 2017. Rekta po yan sa state of gawa mo po sa cellphone numbers 0933-868-7463 0933-868-763 yan sa Naga City, si mga Naga po matagapili man 0948-180 Pili po. My numbers is Pili. So, 0948-180-3. Saan mo? Mga taga Milaor and Minalabak area. 0946-552 989 946-52 Taba. Salaman mga Dali lang nagpuputol-putol. Madali ang lang. number tao 908 346 980 908 Anda
0921 675 921 4650. Sa Pap atin ibang 09 1 2 2 81 251 sa Siruma iba po ng sa 946 9933 946 929 39 Santos Kaling Kente nahiling dito malam dan ngayon piring dong yan ano po okay madali lang. Tabi, kasama ka rin yung pasensya na. Kukuanta ang gayong linya. Kaya naka-on pass kaya kita ko niyan. Medyo nagpuputol-putol. Pasensya po sa mga nag-aantabay sa radyo. Ngunyan. Ano? Pero igawa pa kita nin 5 minuto ko na. Tabi, kasama ka rin sa IMG medyo igawa kitang problema sa audio. Ano? Lalo na itong mga numerong pigtatao. Try to kiraray, tabi, kasama Renner. Yes po. Yan. Okay na? Okay na. Pasensya po sa mga pighang ko lang si Linya Casubago, pero talagang hard life. Ngunyan, okay na. Okay. Yan. At yan, pero okay na halos pareho lang po ang pinapaabot sa kuya. Si Sir Garci Torena and Valenzuela and good morning po Nieves kaya ang apelido alawawit kayang marayang pangalan iba po siya yung submit yung complaint sa correct so yan yan okay si sa Metro yan tangunin po may mga pending pa po kitang application yung connection or change meter. Dahil hindi ko naman po nag-aarabutan ng Metro, kaya lang ito pa po talagang mga application at pinaprocess sa ngunyan si mga nakaagi pa pong bulan. Pero sa ngunyan po kaya naghahanap pa kita kaya itong tatuyang supply ng Metro na maabot, malay dahol po ang tipo processor sa ngunyan. Panag-abot po yan itong mga Metro na inahalata, automatic po yan na magkakaiba po kita ng pag-rebay ng mga Metro kung may mga problema na ito may mga naipapaabot kayo dito sa tuya na for change meter na o kaya itong kanyo connection si mga pa-apply ng
panibagong koneksyon. Yun po yan, isa to yung tinihalas mo niyan pag-abot po pa itong dakol na supply ng Metro from sa tuyang kooperatiba. Pero naka-priority man po yan. Pasunod-sunod po. First come, first serve po kita. Kung isay po sinainot, siyempre normalmente po siya, man po si mainot na matakudan o maribayan si AM Metro. Iba po hindi kami Radyoman Mani, notice of job vacancy. Igabos pong mga naghahanap ng trabaho. Ang Kasureco dos po, naghahanap kita ng secretary. Rank 7 po yan, ma-assign sa Office of the General Manager. Ang qualification po, babasahan ko lang po ini and siguro kung yun yung week na ini may ipopost na po ini sa tuyang Kasureco to Facebook page na po. Yung mga naghahanap ng trabaho, qualification sa freeholder, preferably in the field of level. Yan. Tingnan na ako kasi degree holder siya with at least 3 years of relevant experience, proficiency in oral and written communication, with adequate knowledge in computer operation, with a degree knowledge of IPIRA, Republic Act 10531. And with liberal arts. Yan. Pambira. Yan. Okay, yan. Ipopost mo po ini sa Tuyan. Kasuray ko to Facebook page. Bataw na lang po. Yan. Sa Tuyan qualification standard. Yan. Nalalari kita. Kainutan. Yan. Basta po yan. Secretary po yan. Ma-assign sa Office of the General Manager. Naghahanap kita ng tarong secretary. Kaya yan, sige mga interesado po, kahit po mag-submitter ng personal data sheet, curriculum detail, certificate of employment, service record, and latest performance rating, employer po, if any, transcript of record, special order, certificate of attendance and to training seminars. Seminars po kita. Mas try, naka-attach na po yan. Standing accomplishment, card, any, cum laude, summa cum laude, paano pa man ay. Kaya, basta kung igwa ka ng mga na-receiving mga cards, kaya po nag-aadal. Kaya nagtrabaho na po. Yan. Sa lingko. Yan, nasabi na naman yung mga naghahanap ng trabaho. Pwede na mag-apply link. Sa kayang opisina. Basta ako po ginamay sa ipopost na po yun sa Kasuray ko to Facebook page para sa iba pang mga detalye. Okay. Kaya pwede man magpasirin sa opisina. Napon po ang Katuyang Human Resource Division Supervisor or a personal section head sa Human Resource Division sa HR Department. Hiling ko, dakol ma-apply kasamang Graner. Hiling ko dakol ma-apply, takadakol ngunyan may trabaho, pero ang kwalifikasyon gamay ang EPERA law. Yan. Sige po, para duman sa nag-aantabay, may job opening po sa Kasureco dos. Secretary. Okay, may problema talaga. Ito po yung audio yan. Good morning, Sir June. Walang sa iyo. Okay. Okay nga. Siguro, kung may mga announcement pa man na next Friday, kung mapakaray ka na sa tuyang internet connection, o dito tawag po yung ibang mga naipaabot na po unan para malinaw po sa mga paradaho. Or pwede man magdana na lang. Ipopost may man sa iba pong mga detalye mananood po ibig sa mga anunsyo taon natin. Importante po itong sa tuyang manifestation na naisumited po sa Energy Regulatory Commission. At least may idea po kita mananood po sa tuyang mga kontrata ngunyan sa tuyang cooperative. Yan, okay na tabi rin naman Manny. Okay, okay na, 10:30 na. Abot na kita ng oras. Iyo. Kung may gusto pa. Paabutan. Sige, paabutan talaga ng happy birthday. Ang kapos na nag-birthday dyan sa Kasureco dos.
Yan, good morning. Good morning and happy birthday po sa mga personahe at katuyan ko. Tima, and syempre, yung mga nag-birthday na ng mga member consumer owners ng katuyan ko. And paabutan tanin, tagantabay ang katuyang members kan noon sa direktiba ng katuyan ko doon. Yan, katuyang general manager mo. And okay na, tanaran po ang mayamento ng katuyan ko 2, sa pamamayo ng katuyang general manager, Emilita Icandia, then pagpahingan po katuyang board president, Director J. Loretta H. Mabines. Thank you sa IND Interactive, Kita Ray, and Kawiti, si Jane Sagadian. Salamat sa pag-assist. And tayo mo tabi rin duman money. And po, sa Renal po pabukay, mag-irimanan kita. Masunod na biyernes, ang tatong kooperatiba sa radyo. Thank you po, and God bless ako po. Mabalos kan sa inyong pagkantabay, mabalos dyan sa IMG and sa Kasuray Kudos. Thank you po. Digdi sa lado technical niya si Radyoman Ray Gomez. Masunod na UNC. Mabalos kan sa inyong pagkantabay. Happy weekend and God bless us all. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyo mo nationwide. Mababalik ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi yung kasabay. Good news po sa satuyang mga member consumers. Nasa 15 pesos 0.44 centavos per kilowatt-hour sa residential, buminaba ng 1 peso 0.88 centavos per kilowatt-hour. Nasa 14 pesos 0.57 centavos per kilowatt-hour man sa low voltage, buminaba ng 1 peso 0.88 centavos per kilowatt-hour. As in 13 pesos 0.51 centavos per kilowatt-hour sa high voltage, 2 pesos per kilowatt-hour man ibinaba. Ninhuli po ini sa pagbaba kang generation cost. Anabisong inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulusan mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa Indong Kooperatiba matasar ning taripa sa bulan ng Abril 2023, inisusugman sa ipinapasunod kang Energy Regulatory Commission o ERC based sa Resolution No. 16, Series of 2009 asin amended sa Resolution No. 13, Series of 2022. Ang mga resolusyon na ini na manunugod sa pagtasar kang pass-on generation rate kan mga distribution utility araw kang Kasureco 2, iyo ang ipinapautob nin huli tamayo pa nariresibi ning direktiba hali sa ERC kan sa indang kasimbagan sa manifestation na isinumitir kang Kasureco 2 kan nakaaging Abril 5, 2023. Para matawan linaw ang mga issue na piktukal ni ERC Chairperson Honorable Mona Lisa de Malanta kan ipikondusir na dialogue kan mga gobyerno lokal, mga stakeholders as in ERC kan Marso 23, 2023. Ang manifestation na ipigsumitir ta sa ERC iyo ang pagtaon ng kapaliwanagan sa paagi kan mga justification as in dokumento na nagpapahiling na ansatong pagtatasar ng taripa susugman sa nasa indang kasubuan as in sa mga naaprobahan na kontrata sa pagsupply ng kuryente kan mga power generators. Ang mga minasunod iyo ang nakapalaman sa manifestation na itinao asin pandagdag kaaraman sa gabos.
Enot, ERC order dated November 13, 2011 na nagpalawig kang provisional authority na inaprubahan kang ERC kang November 15, 2010 manungod sa kontratang Casoreco 2 as in AES Masinloc Power Partners Corporation, MPPCL as in nakatala na. The said provisional authority is set to expire on November 16, 2011. While the Commission is still in the process of evaluating the instant application, the provisional authority granted in the order dated November 15, 2010 is hereby extended until revoked or made permanent. Pandua, ERC order dated May 29, 2018 na nag-aaprobal sa power supply contract ang Casoreco 2 as in San Miguel Energy Corporation. Susog sa mga nasambito na kasuguan ang presenteng taripa ng kuryente na ipinapautob kang Casoreco 2, igwaning legal na basihan as in otoridad hali sa Energy Regulatory Commission. Alagad anuman po ang ipaluwas na desisyon kang ERC manunungod sa isinumitan na manifestations kang sa tuyang kooperatiba, iuman po ang susunodon as in ipapautob kan manahamiento as in papaurogon ang interes kan mga member consumer owners sa mga nasasakupan na lugar kaini. Salamat po. Casoreco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Casoreco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casoreco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casoreco 2, serving better for you. Casoreco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution number 10 Series of 2018. As in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno.
Araw kaini ang singil sa kuryente. Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco to safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco to safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.